Mga panandang pangkasaysayan ng Pilipinas, o historical marker. Kalimitan natin nakikita ito sa mga makasaysayang lugar, simbahan, at sa mga kilalang bayani ng ating bansa. Ano nga ba ang kahulugan at importansya ng mga ito sa atin? At paano nagmula ang paglalagay nito? Tara ating alamin. Pero bago ang lahat, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like, comment, sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan niyo ako sa aking kwento. Ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, o ang NHCP, at ang mga naunang ahensya nito sa Pilipinas, at sa ibang bansa, ay naglalagay ng mga makasaysayang pananda, o markador historiko, o plaka historika sa wikang Espanya, upang ipahiwatig ang kahalagahan at kasaysayan ng mga kaganapan sa tao, istruktura, at institusyon. Ang pagkakabit ng mga marker, ay unang limitado upang makilala ang mga antigo, sa buong bansa. Maraming mga marker ang nawasak, o nawala dahil sa ikalawang digmaang pangdaigdig, kasama ang mga istrukturang kinakatawan nila. At marami ang napalitan ng post-war marker. Bago ang 1933, ilang sibikong pagkilos, ang nagsumikap na maglagay ng palatandaan, sa mga makasaysayang puok at magtaguyod ng mga bantayog. Gaya ng sa sigaw ng Pugad Lawin sa lungsod ng Quezon, ang bantayog ni Jose Rizal sa Luneta, at lugar ng kapanganakan ni Andres Bonifacio sa Tondo. Kaya itinatag noong ika-23 ng Oktubre taong 1933, sa ilalim ng Executive Order 451, ang isang ahensya sa ilalim ni Gobernador Frank Murphy, na ang pangunahing tungkulin nito ay itakda ang mga pangkultura at pangkasaysayang mga niluma sa Maynila. Sa ngayon, ang lungsod ng Maynila, ay nagtatala ng pinakamaraming pangkasaysayang pananda, na may 382 marker. Higit sa alinmang lungsod, munisipalidad, lalawigan, at rehiyon sa Pilipinas. Iilan dito ay ang mga kauna-unahang inilagay noong panahon ng kolonyal ng Amerika. Ating bisitahin ang ilan sa mga lugar, na unang marker na inilagay, at alamin natin ang bawat kwento ng kanilang nakaraan, at naging kontribusyon ng bawat isa. Unahin natin, ang makasaysayang panandang ito na matatagpuan sa loob ng Batong Kuta, na kung tawagin ay, Fort Santiago. Na itinayo sa pagitan ng 1589, at 1592, na inayos at pinalawig matapos masira ng 1645 na lindol. Ginamit ng mga puwersang pananakop ng Espanyol, Briton, Amerikano, at Hapon ang kuta, bilang kanilang punong tanggapan, at bilangguan para sa mga lalaki, babae, bata, at sundalo. Matapos ang pagkawasak nito noong labanan sa Maynila, noong 1945, ang kuta ay ginamit ng mga Amerikano bilang depo, hanggang sa ibigay ito sa gobyerno ng Pilipinas, noong 1946. Noong 1950, idineklara ang Fort Santiago, bilang Shrine of Freedom, at nagsimula ang pagpapanumbalik ng sumunod na taon. Ngayon, ito ay tumatayo bilang isang alaala sa mga biktima ng ikalawang digmaang pandaigdig, at sa mga sakripisyo ng mamamayang Pilipino, sa paghahangad ng kalayaan.
Sumunod namang matatagpuan ang makasaysayang pananda, sa kasalukuyan nitong lokasyon sa harap ng Plaza Roma, sa loob ng napapaderang na lungsod ng Intramuros. Ang Palasyo del Gobernador. Dito nanirahan ang dating Gobernador General, noong panahon ng kolonyal na Espanyol, hanggang sa winasak ito ng lindol noong 3 ng Hunyo taong 1863. At dito ay nagdesisyon ang Gobernador General, na lumipat na lamang sa Malacanang. Simula noon, ang Palasyo ng Malacanang, ay naging opisyal na tirahan ng Gobernador General. Sa kasalukuyan, ang gusali ay ginagamit pa din ng ilang mga ahensya ng gobyerno, tulad ng Intramuros Administration, Commission on Elections, at Home Development Mutual Fund, National Capital Region Office. Dumako naman tayo, sa distrito ng Quiapo, para sa ikatlong makasaysayang pananda, na matatagpuan sa simbahan ng San Sebastian. Naunang itinayo noong 1621, at ang tanging bakal na gusali na simbahan, sa Silangang Asya. Ang gusaling ito, ay itinayo ng 4 na beses, dahil sa pinsala mula sa labanan, sunog, at lindol. At ang kasalukuyang istruktura, ay idinisenyo upang maging matibay sa mga sakuna na darating. Ang bakal para sa paggawa ng simbahan, ay ipinadala mula sa Belgium, at binuo mismo sa lugar, habang ang stained glass naman, ay nagmula pa sa Germany. Naitayo ang simbahan noong 1891, kung saan, ito ay nakilala dahil sa mga katangiang arkitektural nito, at halimbawa ng pagsasabuhay muli ng arkitekturang Gotiko ng Pilipinas. Ito ang nag-iisang simbahan, o basilika sa Asya na yari sa bakal. At kung bakal naman ang pag-uusapan, ay ating bisitahin ang kauna-unahang istasyon ng tren sa Pilipinas, na kung saan ay matatagpuan natin ang ika-4 na makasaysayang pananda. Ika-24 ng Nobyembre taong 1872, nang magsimula ang unang tumatakbong tren sa Pilipinas. Ito ang Ferrocarril de Manila-Dagupan, na kung saan, ang unang istasyon nito ay matatagpuan sa sentro ng kalakalan ng panahon ng Espanyol, sa Divisoria. Kalaunan ay naging Manila Railroad Company, o MRR, noong panahon ng kolonyal na Amerikano. Ang pinakakapansin-pansing kaganapan sa maikling pagkuhan nito, ay ang pagkakasangkot nito, noong Bataan Death March, upang ilipat ang mga bilanggo ng digmaan mula sa San Fernando, Pampanga, patungong Capas, Tarlac, noong Abril taong 1942. Dito sa pasukan ng Sementeryo General de Dilao, o Paco Park, ay makikita ang ika-5 makasaysayang pananda, na dating sementeryo ng munisipyo ng Maynila, na itinayo ng mga Dominikano, noong panahon ng kolonyal na Espanyol. Dito matatagpuan ang mga libingan ng mga kilalang tao, tulad ng 3 paring martir, na binitay sa pamamagitan ng garote, na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora, o mas kilala sa tawag na Gumburza Friars, matapos na husgahan ng pagpapabagsak ng Cavite Mutiny. At ang ating pambansang bayani, na si Dr. Jose Rizal, na lihim na inilibing dito, matapos siyang bitayin sa Bagong Bayan, noong ika-30 ng Disyembre taong 1876. At inilipat naman ang kanyang mga labi sa Rizal Monument, noong ika-30 ng Disyembre taong 1912. Sa ngayon, ay may 65 pa rin na mga labi, ang nananatiling nakalibing dito. Inilagay ang panandang ito sa kalyeng ito, kung saan ang unang putok ng digmaang Pilipino-Amerikano, ay may mahalagang papel sa paghubog sa kinabukasan ng nooy bagong tatag na republika. Taliwas sa nakagisnang paniniwala, ang unang putok, ay hindi sa tulay ng San Juan naganap, kundi malapit sa pagliko sa kahabaan ng Kalye Sosiego, sa Santa Mesa, na dating bahagi ng distrito ng Sampaloc sa Maynila. Na noong gabi ng ika-4 ng Pebrero taong 1879, ay nagpaputok si Private William Grayson ng 1st Nebraska Volunteer Infantry, na ikinasawi ng Pilipinong sundalo,
na si Corporal Anastasio Felix ng 4th Company, Morong Battalion, na naging hudyat ng digmaang Pilipino-Amerikano na tumagal hanggang 1902. Ang mga bagong pananda ang ikinabit bilang pamalit sa mga nawala, o nasira, noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Ang batayan na hugis ng mga pananda ay nagbago na rin sa pagdaan ng panahon. May mga pananda na naitatalang nawawala, o ninanakaw, at ibinebenta bilang mga bakal na ikakalakal. Ang pagkakabit ng mga pananda ay karaniwang naglalaman ng mga impormasyon, at mga petsa tungkol sa lugar, o monumento. At para malaman na din ng mga makabagong henerasyon ang kahalagahan ng mga ito. Maraming salamat mga ka-travel sa panonood, at pagsama nyo sa akin. Sana ay nagustuhan nyo ang aking kwento, at sana ay mayroon kayong nakuhang kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Hanggang dito na lamang muna tayo, hanggang sa muli.